Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 2 minuto, makalipas ang alas 9. Ang mga latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10 na umaga. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo, sa inyong AM band. At napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa FB page ng RP World Service. Napapanood din po pala tayo sa TV Plus, Channel 3 at sa Afford the Box, Channel 45, Channels 45 to 49. Ngayong umaga po, marami pa rin po tayong pag-uusapan, kaya dyan lamang po kayo, medyo... Ayun, yung mga medyo dumadami daw po kasi yung mga na estudyante na mga Chino dyan sa may bandang Cagayan. At mamaya po din sa ikalawang bahagi na ating program, makakasama natin ang pinakabata na weaver dyan sa Gamaba Cultural Center sa Lumbaan, Bicbica, Pinili, Ilocos Norte. Sa kabuuan po yan na ating programa. Samantala, dadako na po tayo sa ating unang bahagi at makakasama po natin katulad ng sinabi natin kanina kasi meron pong isinasagawang gusto magsagawa ng house inquiry kaugnay po dito sa patuloy na pagdami daw ng Chinese students sa probinsya po ng Cagayan. At tatanungin po natin dyan ang ating unang guest para sa araw na ito. Sa ikalawang pagkakataon, makakasama natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Padilla. Colonel, magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Ayun, ang una po nating itatanong muna ay tungkol nga po dito sa dapat na isasagawang house inquiry ng isang kongresista mula sa 3rd District ng Cagayan dahil sabi niya medyo may mga ulat na dumadami daw yung mga Chinese students sa mga universidad dyan sa lalawigan nila at medyo nakakabahala daw ito dahil sa ngayon alam naman natin, I'm sure Colonel, alam naman natin na meron tayong hindi magandang pagkakaunawaan dito sa West Philippine Sea. So, unang-unang tanong natin, Colonel, sa tingin po ninyo, bakit po merong mga ganitong pagdami ng estudyante dyan sa Cagayan? Foremost, ma'am, we like to take into context na yung armed forces po, pag may mga ganitong reports, ma'am, we take it seriously. So we're really looking into conducting our internal investigation on the veracity of these reports. But recently, ma'am, naglabas na rin po ng statement ang ating CHED na contrary po dun sa reports na sinasabing nasa 4,500 or so, nasa 400 lang, ma'am, around 400 lang daw po yung presence ng Chinese student. Actually, ang sinasabi nga nila, ma'am, not only Chinese but
a mix of different nationalities na daw po yung Nationalities. 400 na yon. Aha. Plus, ang authorized lang nga daw po dito ay yun lang pong St. Paul University. All other universities, ma'am, are not authorized to take in international students. So, lahat po ito tinitignan natin. And also, ma'am, as to the statement din po ng ating Bureau of Immigration, dito sa mismong usapin tungkol sa pwede silang maging sundalo o intelligence officer, chine-check na rin po nila ito kung talaga pong involved itong mga ito sa ganitong activities, ma'am, no? Meron po kasing executive order na number 285 na napirmahan po ito nung taong 2000. Okay. Ito po ay isang komite na nagmo-monitor po ng activities ng foreign students. So dito po, ma'am, hindi po kasama ang armed forces dito. Aha. Ang member po nito ay ang CHED, ang NI po, ang NICA po, at Department of Foreign Affairs po, at Department of Education. Opo. So yung sa amin sa AFP, ma'am, internal na po yon based on the Okay. reports po. Okay. Pero sa ngayon, nagkakaroon din kayo ng investigation tungkol dito sa inyo. Yes, ma'am. These are all internal to check po the veracity of these Okay. reports nga po. So in Okay. coordination with other agencies, ma'am. Okay. Kasi sabi mismo ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara na nakipag-usap siya sa NICA, sa National Intelligence Coordinating Agency. At ito nga daw po yung nasabi sa kanya dun sa kanyang pakikipag-usap. Sabi niya gano'n, ito yung mga parang datos na ibinigay sa kanya na meron nga daw reports na ganito na 4,600 Chinese students, pero hindi natin alam kung na-confirm na ito ng NICA din. Yes, ma'am, no. We cannot speculate on their ma'am, internal na mga na conversations, but yung mga nilabas din po ng reports dan sa Bureau of Immigration natin, nasa 1,500 plus students daw po ang nabigyan ng student visas. But yung presence po is nasa 400 daw, ma'am, because the others opted po for student visas only to come in and out for graduation and to parang present mga thesis, mga ganon, ma'am. But mostly they are parang online hybrid learning. Ganun po yung inilabas po ng Kasi nga sabi nga po ni Congressman Lara, may mga IDs, tapos may mga residential apartments, at kumbaga mahal yung mga rental fees, pero hindi naman daw lumalabas dun sa kanilang bahay, no? Kaya gusto sana nila na kumbaga maimbestigahan talaga ito at kahit magkaroon ng inquiry mismo sa Kongreso. Pero, yun nga, Colonel, so sa tingin po ninyo itong, kahit na sabihin natin hundreds lang, sa tingin po ba ninyo, pwede nating i-consider ito na medyo banta dun sa seguridad natin? Ito naman, ma'am, syempre reports po ito, no? For us on the side of the AFP, as I said, we take seriously po ang mga ganitong reports and act on it. So we're looking at it, ma'am, in coordination with other government agencies as well. And because it is our mandate, ma'am, no? So it is for us it is necessary for us to ensure national security. So rest assured po that we will do our role in order to protect the people and secure the state. So kasama na din po dito yung to look into these reports. Ayun, oo. So, kanina nabanggit mo din, Colonel, na may mga iba pang mga foreign nationals, no, na nag-a-assume ng, kumbaga ay kumukuha din ng Philippine passports at nag-a-assume ng kanilang Filipino identity. Yun, ma'am, hindi natin pa na yung veracity ng report that they are taking in Filipino identities, ma'am, no? So we'll look into that with coordination nga po, ma'am, sa necessary agency who's handling this, which is the Bureau of Immigration and the Department of Foreign Affairs. Pero sabi nyo nga kanina, Colonel, may mga ibang nationalities bukod sa Chinese. So gaano karami din po yung porsyento na iba pang mga foreign nationals na meron dyan sa Cagayan ngayon?
Sa reports naman, ma'am, yung 400s, it's a mix na po. So there was no given exact numbers, ma'am, no, as to ano yung breakdown ng nationalities na to. But yun nga pong reports that was published, it's around 400 with a mix of nationalities. Kasi yung si Congressman Robert Ace Barbers, meron din po kasi siyang kumbaga opinion at komento na ito raw ay pwede ngang maiugnay sa issue dyan sa West Philippine Sea. At saka meron siyang sinabi na word na parang creeping invasion. Ano po yung masasabi niyo doon, Colonel? We do not want to create unnecessary panic at this point, ma'am, no? So these are very strong words din naman po. But rest assured, ma'am, at the side ng Armed Forces of the Philippines is we are doing po yung our role towards looking into this in the national security aspect. So paano po, ngayon po ba, ano na yung mga datos? May mga naumpisahan na po ba kayo na pagsasagawa ng mga inyong investigation din dyan sa AFP? Ang naka-publish, ma'am, na datos natin, ma'am, no, yung current foreign student enrollment po, particularly nga sabi natin sa St. Paul University of the Philippines, dahil siya nga lang po ang authorized by CHED, there are around 486 graduate students. So as of April 17 ito na, ma'am, no, but there's no actual breakdown, but they said that it consists of various nationalities na po, like American, there's Chinese, there are Indonesians, Japanese, and Vietnamese po. Okay, so ibig sabihin nun, base dun sa inyong datos, gusto nating ikumpirma dun sa mga nakikinig sa atin, Colonel, na yung 4,600 ay masyadong malaki yon dahil yung nakita nyo lang ay 400. This is the report that was given by St. Paul University, ma'am. Okay. So galing yan sa St. Paul University. So wala pa po dun sa talagang investigation na isinasagawa. Yung sa amin, ma'am, these are internal investigations, and for operational matters, ma'am, we cannot divulge details po of our internal investigations. Okay. Sa iba pong issue, ma'am, meron kasing balita. Iko-confirm lang namin itong tungkol doon sa BrahMos missile from India. Yung pagkakaroon ng first delivery dito sa Pilipinas. Opo, ma'am, no, naiulat nga po na dumating po yung ating BrahMos missile. But at this point, ma'am, unless it is turned over na po sa Armed Forces of the Philippines formally, we defer that po to the Department of National Defense po muna as of this time. Kasi i-check pa po lahat ng before it's formally turned over. So, opo, ma'am. Okay. Dun sa mga gustong malaman kung ano yung BrahMos missile, Colonel, pwede ba nating i-describe kung anong klaseng missile ito na i-deliver sa atin at kung kailan natin ito maibibigay dyan sa AFP? In a nutshell, ma'am, no, this will increase, of course, our capability in terms of our defenses. But dun pa lang po muna tayo, ma'am, at this point in time, until such time po natin, it is formally turned over na po sa AFP, ma'am. Pero yung description po ng BrahMos missile, paano natin to i-describe dun sa mga nakikinig sa atin? Mas malawak yung range niya, ma'am, no? And yun nga, ma'am, I cannot divulge the exact details until such time po that it passed po all the specifications na po. But all of this naman, ma'am, generically speaking, we can take a look naman po on the capabilities, no? It's published po. But yung kung ano po yung talagang actual delivery to us and the exact specifications of that will be closely looked into po muna dun sa ating technical working group. So, for inspection po muna siya, ma'am. Totoo ba, Colonel, na first time nila itong i-deliver? Yung BrahMos missile, ma'am? Oo, first time sila Opo, nag-deliver opo. nito. Yung arrival pa niya sa Philippines, ma'am, it's just yesterday po. Oo. So, first time ito pala, Colonel. Opo, ma'am. Ayun, okay. Naku, sana naman yung mga nababalita na ganito, Colonel, na napakarami ng mga
Chinese students, kahit na maraming Chinese students, basta sana hindi naman yung mailagay sa hindi maganda, no, yung ating seguridad dito sa ating bansa. At saka sana ay patuloy na mag-imbestiga yung ating mga ahensya kaugnay dito. Dahil sabi nga ni Congressman Lara, gusto lang nating maging kampante, no, at lahat ng Pilipino syempre, at matiyak na talagang wala makokompromiso sa atin dito sa mga balitang ito. So, Colonel, kung meron ka pang ibang gustong banggitin, nasa iyo po yung pagkakataon. Opo ma'am, no, as I said po, ang ating sandatahan ng lakas ng Pilipinas po is there po to protect the people and secure the state and protect po our sovereignty. So sa mga ganitong usapin po ma'am, we are directly coordinating with the necessary agencies, with the police rin po in terms of peace and order. So tayo po nagiging very vigilant. So ang ano din po natin, nagpapasalamat din po kami sa ating taong bayan for pagiging mapanuri and giving us also necessary information. So magtulungan po tayo rito sa ating pagprotekta ng ating bansa towards our sovereignty po. Ayun, sige po. Maraming salamat po, Colonel, sa inyong paliwanag. Maraming salamat ma'am. Thank you po. po for having us. Thank you po sa oras. Si Colonel Francel Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, meron na tayong 17 minuto makalipas. Ang 9:00, magbabalik po tayo sa ating programa Usap-Usapan. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Masayang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang turismo sa bansa ay patuloy na lumalakas kaya tuloy-tuloy rin ang modernization projects para sa mas ikauunlad nito. We have been modernizing our airports from Clark to Cebu. Soon we will bravely unravel the newly improved Manila International Airport, Laguindingan Airport, the Bohol Airport are all in the pipeline now. We have also been upgrading our seaports, paving more roads to tourism spots. We are investing in the upskilling of our human resource that is the linchpin of any hospitality business. And when our friendliness is matched with our fabulous sites, it is the perfect combination. It is hard to beat. We are world class. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga likas na katangian ng ating bansa na siyang magpapaibig sa mga turista. We have sun, we have sea, we have surf and shopping. Sama na rin natin masarap na pagkain, mga piyesta, at saka pag-enjoy. By themselves, these are wonders already to behold. And in their natural unfiltered state, they are already picturesque. That doesn't require Photoshop para pagandahin pa. Make no mistake about it, the world is ready to love the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ang tanging may pamamanang
ating mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyon Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Ayan. Sana kung makakausap din natin ang Commission on Higher Education para malaman din natin although sabi nga ni Congressman Lara ay nakikipag-ugnayan naman na siya sa Commission on Higher Education sa CHED at saka sa National Intelligence Coordinating Agency. Kaugnay nga po dito sa napabalita na umano ay 4,600 na students dyan sa bandang sa lalawigan ng Cagayan. At alam mo ninyo, medyo yun nga dahil sa nangyayari nga pong tensyon ngayon dyan sa West Philippine Sea. Although sabi naman po ni Colonel Francel Padilla kanina, hindi naman ganun karami at mixed naman yung nationalities ng mga estudyante na nakita nila dyan sa St. Paul University yata, dyan sa may Cagayan. Although, iba din yung sinasabi kasi ni Congressman Lara, dun sa kanyang sinasabi naman na may mga nare-receive daw siya ng mga reports dun sa kanyang mga konstituente na at least 4,600 nga Chinese students sa isang university lamang dyan sa Cagayan. At sabi niya, yun nga, nakipag-usap siya sa NICA at sa CHED tungkol dito. At sabi naman ni Colonel Francel, meron din silang isinasagawa na internal na investigation kaugnay dyan. So, siguro, bilang isa sa mga nakausap ni Congressman Lara, sabi niya, NICA and CHED yung kanyang nakausap na, siguro pwede nating makuha yung statement naman ng Commission on Higher Education o ng CHED kaugnay dito. Although sinasabi naman nung mga doon sa Cagayan, lalo na si Governor Mamba, sabi niya naman yung itong mga foreign students na ito ay properly documented at may mga kumbaga ay may mga yung mga partnership between Chinese learning institutions at saka sa Commission on Higher Education. So okay. So nagbigay na lang ng statement si
Shed? Okay. O, sige. Sige. Anyway, okay. Sige. But anyway, sabi naman ng wala daw Chinese students ang enrolled according sa CHED statement, sabi ni Bea. Sa Public Higher Education Institutions o sa HEIs dyan sa Cagayan Province. Ito ay ayon sa Commission on Higher Education o CHED. At yung mga significant number of Chinese students daw, okay, sige. Sige. Anyway, sige. Di bale, gusto lang sana natin kasing malaman din yung side ng Commission on Higher Education tungkol dito. Kasi nga, sinabi naman ng kanilang governor doon na merong silang, kumbaga, ay meron silang kasunduan, yung mga Chinese learning institutions at saka ang Commission on Higher Education kaugnay doon sa dyan sa mga students, yung mga colleges and universities, no? Merong kumbaga ay partnership sa pagitan ng Chinese learning institutions at saka ng Commission on Higher Education. Ayun naman pala. So, anyway, sana makausap din natin ang CHED or ang NICA sana mismo, no, para malaman natin din kung ano yung kanilang mga isinasagawa kaugnay po dito sa report na ito, dito sa rumor o sa report na ito. Kasi parang gustong magkaroon sana ng inquiry, no, sa Kongreso patungkol nito. Anyway, yan po yung ilan, no, sa mga ano yon, Bea? Governments okay. Sige. Yun pala. So, yung may mga complaints of violation can be reported daw sa mga interagency committee on foreign students. Ayun, na siya pong nagsasagawa ng mga procedures at mga nag-implement ng guidelines, no, para sa pagpasok ng mga foreign students sa bansa in support ng government's policy para ma-promote ang Pilipinas bilang Center for Education in Asia and the Pacific. Ayun, wala namang problema doon. Basta sabi nga lang po ni Congressman Lara ay maging kampante tayo at walang maging kampante ang lahat at walang masyadong iisipin kaugnay po dito. Anyway, so yan po. Mamaya sa pagbabalik naman natin, ito mas maganda itong pag-uusapan din natin. Kaugnay ito sa pinakabatang weaver sa Gamaba Cultural Center sa Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte. Isang weaving industry po ito dyan sa Ilocos Norte. Sa pagbabalik po ng ating programang Usap-Usapan. Sa paghahatid ng impormasyon, siguradong malaman at kapaki-pakinabang. Paano ba nakakaapekto ang social media sa parenting? Sinabi nating heart failure, hindi na maayos mag-pump. Prenuptial agreement. Ano ho itong kasunduang ito? Bakit mahalaga ito? Magaan na talakayan ng mga paksang hindi araw-araw napapag-usapan. Tampok natin ang isang uri ng sining na kung saan binibigyang buhay ang mga lumang litrato. Ito po ang inyong programa sa Lam Radio kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang mga talakayan, balita at mga impormasyon. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita at impormasyon, tapat sa pag-uulat. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Masayang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang turismo sa bansa ay patuloy na lumalakas, kaya tuloy-tuloy rin ang modernization projects para sa mas ikauunlad nito. We have been modernizing our airports from Clark to Cebu. Soon we will bravely unravel the newly improved Manila International Airport, Laguindingan Airport, the Bohol Airport are all in the pipeline now.
We have also been upgrading our seaports, paving more roads to tourism spots. We are investing in the upskilling of our human resource that is the linchpin of any hospitality business. And when our friendliness is matched with our fabulous sites, it is the perfect combination. It is hard to beat. We are world-class. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang mga likas na katangian ng ating bansa na siyang magpapaibig sa mga turista. We have sun, we have sea, we have surf and shopping. Sama na rin natin masarap na pagkain, mga piyesta, at saka pag-enjoy. By themselves, these are wonders already to behold. And in their natural unfiltered state, they are already picturesque. That doesn't require Photoshop para pagandahin pa. Make no mistake about it, the world is ready to love the Philippines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, meron na tayong 34 na minuto makalipas ang alas 9 at mamaya-maya po ay kakausapin naman natin ang Program Director ng Sagut 100 Inabel Weaving Training Program Founder, Katutubo Exchange Philippines. Kaugnay po ito sa pinakabata na manghahabi o weaver sa Gamaba Cultural Center sa Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte. Weaving industry sa Ilocos Norte. Okay, may pahabol. Yung kanina nga pinag-uusapan natin tungkol doon sa mga foreign students na nandyan sa sa Cagayan. Sabi naman po ng CHED, may statement naman pala sila na ipinalabas na yung mga foreign students po na ito ay naa-attract po sila doon sa mas mababang cost, affordable na bayad pero may kalidad na edukasyon dito sa Pilipinas. At saka isa pa daw kasi yung paggamit ng English as a medium of instruction, At saka yun nga kasi ito yung globally recognized quality of instruction sa mga fields ng medicine, dentistry, optometry, physical therapy, public health at engineering. At saka isa pa, ano yung sabi doon, Bea, na yung mga private school katulad ng St. Paul University, ayon po ito sa CHED, ay merong autonomiya para tumanggap ng mga foreign students mula sa mga foreign HEIs. Kasama na rin dyan, syempre, mga Chinese nationals. Inline din ito doon sa internationalization efforts. So, yung sinasabi ni Cagayan na Congressman Lara, na marami, na 4,600. Sinabi naman po kanina ni Colonel Francel Padilla ng AFP na hindi po ganun karami. Ang nasabi sa atin ay mga 400 at mixed
nationals po yun. 486 daw to be exact, sabi ng St. Paul University. At hindi daw po yun 4,600, no? Katulad nung unang napabalita na binabanggit ni Congressman Lara. Ayun. So, yun. Gusto lang nating linawin, ano? Kasi nga, yung mga kababayan natin medyo naaalarma sa mga ganong statement, no? Sa mga ganong balita na ating nababasa. So, well, sabi ni Congressman Lara, makikipag-usap o nakipag-usap na siya sa National Intelligence Coordinating Agency o sa NICA at sa Commission on Higher Education at sa CHED. So, siguro aabangan natin kung ano pa yung magiging susunod, no, ng mga statement kaugnay nito. Ayan. So para hindi naman maalarma at maging kampante naman tayo, AFP, Armed Forces of the Philippines spokesperson po ang nagsabi sa atin at according sa St. Paul University, hindi naman daw po ganun karami. Wala naman daw 4,600. 486 lang daw po. At ito ay mixed nationalities. Ayan. Para lang ano sa ating mga tagapakinig, no, yung itong issue na ito. Anyway, ngayon naman, dito na tayo. Ito, maganda ito. Biro nyo, pinakabata na weaver. Parang 80 years old lang siya, no? Parang 8 taon lang itong bata na ito na pinili niya talaga na kumbaga, ano yung mag-weave, maghabi dun sa kanilang lugar. So kakausapin natin siya at saka mismo yung program director ng Sagot 100 Inabel Weaving Training Program, founder at ng Katutubo Exchange Philippines, si Dr. Edwin Antonio. Dr. Edwin Antonio, maganda umaga po. Kasama niya ang youngest weaver dyan sa Gamaba Cultural Center sa Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte. Sir, maganda umaga po. Yes, naimbagal daw kada tayo amin, Miss Ben. Maraming salamat po sa pag-aanyaya sa amin dito sa inyong programang Usap-Usapan dito sa Radyo Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayun. Yun pong ano ninyo, Dr. Edwin, ano po yung pangalan? Inabel, ano po yung Sagot ba yan? Sagot? Yeah, Sagot is actually a project of National Living Treasure Magdalena Gamayo, ang ating manlilikha ng bayan. She will be turning 100 years old po this coming August 13. Okay. So at ang sagot po kasi ay sagot is handog or gift. So meron siyang 100 scholars na libre mag-aaral ng paghahabi sa kanyang center at yun po sila ay magsisipagtapos sa araw ng kanyang kaarawan. Kaya itong si Nana Magdalena or si Lola Magdalena ay naghahabi pa rin ng Inabel at siyempre nagtuturo kasi yun po yung mandato ng isang manlilikha ng bayan. Kaya naahabala po siya at kami ng kanyang team para implement ng Sagot 100. Okay, so may mga scholars po kayo dito, Dr. Edwin? Yes po, yung batch 4 na kami ngayon. So pilit naming bubuuin yung 100 hanggang sa August. Actually po, maraming po spend parang mas marami pang, I think more than 100 pa kasi ang daming nag-express ng kanilang interest para mag-aral ng Inabel. Actually, ang Inabel po is the local textile of the Ilocanos, no? Kaya yun po yung tawag dito, Inabel. Actually, may mga nagregalo nga sa akin dati ng Inabel na parang cloth, ano? Yung talagang hinabi personally ng mga dyan, ng mga katutubo ba, Dr. Edwin? Yes, mga Ilocanos po, yung Inabel. Some other parts also, just like Tinggan or Itneg, they also make Inabel. Yung other parts, ganun din ang tawag, Inabel. Sa other parts of Luzon, Northern Luzon. Mga ilang scholars na po, Dr. Edwin. Kasama ba si Andrea dyan sa mga scholar o hindi na? Yes, actually po, no, nagulat kami kasi si Andrea po, nandito sa tabi ko, bati ka muna sa Kinamans Bell. Hello, Andrea.
Yeah. Actually, apo siya ng mga weavers ni Lola Magdalena at pumapasya lang sa weaving center at nakikita niya yung mga students tinuturuan ni Lola at saka ng Lola din niya, no? Yung si Lola Celi. Nakikita ko siya, pumapasya lang siya, naglalaro lang, pero parang nagmamasid din siya nung una kong nakita. Pero nung time na kinulit niya yung grandmother niya, gusto ko mag-try, sabi niya. Tapos, ay wag, baka masira mo, sabi ng Lola. Kaya medyo naantala. Tapos biglang umulit siya, try ko lang, sabi na, pinupo naman nila. So, nakita namin na may kahusayan sa paghabi. Kaya na-amaze kami. Kaya, ayan, kabilang na siya sa mga 100 na magsisipagtapos din. Dahil at that age, kasi nakita rin ni Lola Magdalena at her age, ganun din ang nangyari sa kanya. So, pinapanood lang din yung mga auntie niya na nag-weave. Tapos ayaw din sa paupuin sa loom, no, sa paghabian. Pero nung later on, nung nagkaedad na rin siya, mga around 14-15, inumpisahan niya yung paghabi, no. Pero si Andrea, at her age, ilang taon na siya? 8 taon, di ba? 8 taon po. Oo, 8 years old, pero nakakapaghabi na ba siya? Yes po, yeah. Actually, yung nakita niyo sa video, yun yung mga several times na rin siya naghabi no. So naka-amaze nga kasi ang consideration namin noon kasi ayaw din namin isali mga medyo maliliit kasi medyo hindi maabot yung doon sa pedal ng loom. Pero siya nagawa naman niya, naabot naman na niya kaya kaya anyway, lahat ng all ages naman welcome dito, no. Even elders pwedeng mag-weave dito sa center ni Lola Magdalena. Oo. So, Andrea, bakit nagustuhan mo yung paghahabi? Yes. Sabihin mo, Andrea. Ba't mo daw nagustuhan? Anong nagustuhan mo? Ulitin mo. Nag-e-enjoy po ako. Nag-e-enjoy ka. Pero paano ka, kumbaga, bakit mo kinahiligan? Bakit sa tingin mo nag-e-enjoy ka dyan? Sa paghahabi mo? Oo. 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 Marami ka na bang nahabi? Gaano kalaki yung nahahabi ni Andrea? Kaya Miss Ben, konti pa lang, no, medyo limited pa lang, no, kasi ayaw namin din siyang pwersahin kasi siyempre bata pa siya. So habang nag-enjoy siya, sige, pinapasalang namin doon sa loom, pinapupo namin. And then ayun, tinitignan namin yung some other aspects kasi Miss Ben, hindi lang kasi yung paghahabi ang dapat gawin ng isang weaver, meron din preparation ng threads, yung pag-warping or pag-ganay, tapos yung pag-prepare dun sa headels saka sa rib. Kaya medyo painstaking process din ang paghahabi ng inobel. Kaya yun, simulan pa lang ito sa weaving. And of course, later on, kung meron pa siyang dapat mapag-aralan, ituro din namin, especially si Lola Magdalena. Oo. Ano ba yon, Doc Edwin? Ikaw mismo ang gagawa ng disenyo o meron na talagang parang kumbaga template ng design para sa mga paghahabi? Yeah, actually, sila din po. Actually, pag isang grupo, isang batch kasi po, and then tatanungin namin kung ano yung colors na combination ang kailangan nila. So actually libre naman lahat ng materials dito sa weaving center ni Lola at mamimili sila ng colors, no? Kung kunwari stripes ang gagawin nila, so ayun, pipili sila ng mga colors pagko-combine nila kasi pwedeng makita mo yung kulay at first on the cone ng thread. Pero later on, pag nahabi mo, lalabas din yung mas matingkad na kulay. Kaya siguro tinitest din nila, no, pag naka-install na doon sa loom, doon na nila makikita yung
finished yung output, finished product. Okay. Si Andrea ba? Kaya, pag-design din, iba-iba kasi rin yung technique na ina-apply po, Miss Ben, no? May mga simple weaving technique at saka may mga complicated din, no? Kaya itong ginagawa ni AC is plain and simple technique na weaves. Okay. Pero dun sa mga simpleng technique na yon, ano yung pinaka-paboritong disenyo na ginagawa ni Andrea? Yeah, actually yung stripes kasi po yun, requirement namin sa mga beginners. Okay. Yung binunso yung tawag na. Oo. Andrea, nahirapan ka ba nung una kang humawak nung parang makina na ganon? Hindi po. Ay, hindi. Oo, kasi 'di ba medyo malaki 'yun para sa iyo pati yung pedal, 'di ba? Nakakatuwa nga po kasi Miss Ben, no? Yun, actually may maliit din tayo pero actually ayaw din yun ng maliit. Pero tama-tama yung pang regular standard size. Okay naman, parang naabot din niya, no? Kaya sige, pinayaan na lang namin siya doon. And of course, may mga other things na dapat pag-aralan din siya, no? Yung parang pag-prepare ng threads at saka ng warp. Pero sa ngayon, nag-aaral din naman si Andrea sa kanyang Yes po. Sa kanyang akademya, 'di ba? Pero pagka meron lang siyang kumbaga bakanteng oras, saka siya nandyan, nagwi-weave. Yes po, Ms. Ben. Actually, ang training program namin happens on weekends po, Saturday and Sunday. So, pumupunta lang siya ng ganyan oras. Late, sa mother time, pag may after ng school, ng afternoon, parang ginaguide siya ng lola niya. Okay. So, pagka weekend, nandyan siya sa pag-weave. Opo. Okay. May mga sample ba si Andrea na hobby na niya? Nandun po sa weaving center. Kukunin lang siguro, nandun sa weaving center. Ay, naku, baka malayo naman. Hindi naman malayo dyan. Actually, Miss Ben, no? Actually, yung output ng ating mga trainees, ginagawa namin sablay. So, yun po yung marireceive nila on their graduation. And then they receive as certificate of completion, no? From the National Commission for Culture and the Arts, at saka Katutubo Exchange Philippines, at saka by no less than National Living Treasure Magdalena Gamayo. So yun po yung makukuha nila na output, no? At saka syempre certificate. So ito bang itong hinahabi natin na ito, Doc Edwin, paano natin ito pinopromote para syempre ma-market natin ito? Yeah, actually through online po, Miss Ben, no? Merong page ang ating National Living Treasure Magdalena Gamayo. And of course, ang priority kasi na programa din niya, yung pag-transfer ng skills and knowledge ng Inabel kasi minsan vanishing na rin po. Yun nga. Parang, elders ang marami pero yung mga young generations natin wala na silang exposure sa ganito. Kaya ang pinilit ni Lola na magturo, no, ng mga kabataan natin. Kasi si AC as 8 years old, pinakabata, tapos mga sumusunod, mga 12 years old, at saka mga hanggang college, nandito sila para mag-hobby. Kaya tuloy-tuloy yung ating programa po. And of course, nandito po yung ating ni AC. Ay, ang ganda. With other trainees. Ito po yung gagawin namin sablay para isusuot nila during the graduation. Wow. Siya pumili ng kulay niyan? Ikaw pumili ng kulay, Andrea? Sige. Ha? Actually, yung grupo, no, ng mga trainees, no, yun yung naunang nagpili ng kulay. Sinundan lang niya yung nasa loop at tinabi niya. Okay. So paano yung kayo kumuha ng mga scholar para diyan? Paano yung ginagawa ninyong proseso? We've been contacting some schools, Ms. Ben, no? So yung mga schools nagpapadala, and of course mga local government units din, and sila yung nagpapadala. Pero open naman po ito, no? Itong ating weaving program para sa lahat na interesado. Just
magpadala lang sila ng private message, no, sa ating page, no, sa National Living Treasure Magdalena Gamayo or sa Katutubo Exchange Philippines para mabigyan namin ng slot ang bawat isa, no? Ayun. Para ma-accommodate po. Ayun. So yung sige pa. katanungan niyo po no, paano namin market, actually we've been participating also in trade fairs, no, sa Manila and of course some other parts, and yun din. And of course marami na ring bumibisita, Miss Ben, no, kasi hinahanap din yung gawang Magdalena Gamayo. Okay. Andrea, paglaki mo ba gusto mo pa rin na mag-hobby? Opo. Oh, okay. So, ano yung mga mga gusto mong i-hobby pag malaki ka na? Oh. Nag-iisip pa siya. Oo, sabi siguro, ang tagal-tagal pa nun, ha? Tinatanong mo na ako. Kasi ito, plain basic Libibi to, inunsoy or the stripes. And ang other patterns kasi dito na matatagpuan dito sa Pinili, Ilocos Norte, ay mga binakul patterns, no? Yung kusikos, whirlwind, and of course may mga pinalagpuan or pinilian na techniques at ibang patterns din yun, Ms. Ben. So marami pa siyang dapat pag-aralan. Start pa lang 8 years old, so parang nakakitaan na natin ng husay sa pag-hobby si AC. Kaya yan, sana magtuloy-tuloy siya. Ano, AC? Ano, AC, talaga bang dire-diretso na tayo sa pag-hobby? Opo. Opo naman pala. Mabait naman pala si AC. Sige. Naku, maraming salamat po, Doc Edwin. Pero, sige po, baka may mensahe po kayo doon sa mga nakikinig sa atin. Kaugnay po nitong isinasagawa ninyong pag-hobby. Si AC muna, may sabihin ko sa mga AC, sige. AC. Ilocano, pwede. Oo, Ilocano, sige. Sige. Ilocano, sige. Ilocano. Dagit ubing, umay kayo. Sige. Ubing, umay kayo girlfriend. Tinatawagan yung mga bata raw, mag-join daw kayo mag-Inabel or mag-hobby. Ayun, naman pala. O sige. Sa akin naman, Miss Bel, no, maraming salamat sa opportunity na ito na binigay niyo sa amin at para siyempre may share din natin, may promote natin ang Inabel Wheeling dito sa inyong programa sa Usap-Usapan. And of course, ito yung ating parte ng ating kultura, tradisyon ang paghahabi. Before kasi ang Ilocos region ay gumagawa talaga ng Inabel. Nawala ito, medyo marami nang nawala sa pagpa-practice nito. Kaya sinusubulan natin ulit na buhayan dahil ang ating mga young generation, especially ang Gen Z, katulad ni AC, ay nandyan na ma-interesado. Yun ang gusto natin, yung may interest para ma-preserve natin at may pagpatuloy. At syempre may pamana din, no? May pamana sa kanya ni Lola Magdalena na oldest weaver natin at the moment kasi she'll be turning 100. At ang youngest weaver, no? Imagine, ay 8 years old. So maraming ng chance na magtuloy-tuloy ito kasi yung generation talagang pwedeng sila yung magpatuloy. Kaya muli po ating ipagmalaki ang ating kultura at tradisyon sa buong mundo. Maraming pong salamat at magandang araw po. Okay. Maraming salamat din po kay Dr. Edwin Antonio, Sagot 100 Inabel Weaving Training Program, founder Katutubo Exchange Philippines, at kay AC, ang youngest weaver nila dyan ng Inabel. Maraming salamat din sa ating mga nakasama, kay Colonel Francel Padilla na Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat sa ating mga naging tagapakinig. Sa technical side, kay Michael Pogi Linus at kay Rolly Bad Boy Bumatayo. Sa production side, kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñana. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ben Blones, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan ni AJ Ignacio. Magandang umaga. We know you're always on the go. Pero ang